Sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Attorney Reggie Tongol, si Angela Lagunzan at si Monica Verario. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pangulong Rodrigo Duterte pinangunahan ang paggunita sa National Heroes Day. Tropa ng pamahalaan na nasawi sa Marawi crisis, ginawaran ng Order of Lapu-Lapu Award. Iba pang paraan upang mapigilan ang anumang kaso ng paglabag sa karapatang pantao, pinag-aaralan na ng Korte Suprema. Iba't ibang organisasyon at personalidad bumuo ng grupo upang tutulan ang umano'y paglabag sa karapatang pantao ng Duterte administration. Police Chief Inspector Jovi Espinido muling binigyang pagkilala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kontrobersyal na police chief itinalaga bilang bagong hepe ng Iloilo PNP. Armed Forces of the Philippines naghahanda para sa isang huli at malaking digmaan laban sa teroristang Maute sa Marawi City. Pagkakaroon ng iisang sistema at regulasyon sa mga batas trapiko sa bansa, planong ipatupad ng mas pinalakas na Interagency Council for Traffic. Una sa ating mga balita ngayong hapon, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paggunita sa Araw ng mga Pambansang Bayani. Kasabay nito, ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu Award ang mga tropa ng pamahalaang nasawi sa krisis sa Marawi. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Nangako ang anak na sundalo ni Aling Evelyn Sumagpang na susuportahan siya nito sa pagpapaaral sa kanyang nakababatang kapatid. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, nasawi ang kanyang anak habang nakikipagbakbakan sa Marawi City. Sabi niya sa akin, oo mama, yaan mo pag ako namatay, ibibigay ko sa iyo lahat. Kaya sabi ko, hindi na ako hihingi sa iyo dahil kaya ko pa rin na magbuhayin ng mga kapatid mo. Isa si Evelyn Sumagpang sa mga tumanggap ng medalya mula kay Pangulong Rodrigo Duterte sa National Heroes Day. Tinanggap niya ang parangal dahil isa ang kanyang anak na si Corporal Roland sa 129 na mga tauhan ng militar at pulisya na nasawi sa 3 buwang bakbakan sa Marawi City. Kasabay ng paggunita sa Pambansang Araw ng Mga Bayani, sa kauna-unahang pagkakataon iginawad ang Presidential Award na Order of Lapu-Lapu sa mga individual na nagpamalas ng katangi-tanging kontribusyon at serbisyo para sa bayan. Kalasag medal ang ipinagkaloob para sa mga sundalo at pulis na nag-alay ng kanilang buhay. So every Filipino who has really done something for a country must be recognized, living or dead. Of course, everybody will die. Wala mang question yan. But they went out of this planet blazing and leaving a legacy of the term bravery. Hinikayat naman ni Pangulong Duterte ang publiko na gayahin ang kagitingan ng mga bayaning Pilipino upang masupil ang kriminalidad, terorismo at iligal na droga sa bansa. Kasama ng Pangulo nagdiwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sina Vice President Leni Robredo, ilang miyembro ng kanyang gabinete, matataas na opisyal ng PNP at AFP at sina Ilocos Norte Governor Amy Marcos at Congresswoman Imelda Marcos. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue, Taguig City. Kasabay naman ng pagdiriwang ng National Heroes Day at Buwan ng Wika, nanawagan ng ilang grupo na gawing medium of instruction sa mga paaralan ang wikang Filipino. Ito ang balita ni Rajel Adora. Sinimulan sa pagtataas ng bandila at pag-ehersisyo ng grupong Save Our Schools Network at ng ACT Teachers Part List ang paggunita sa Buwan ng Wika kasama ang ilang mag-aaral na lumad. Isa sa panawagan ng mga ito sa kagawaran ng edukasyon ay gamitin ang wikang Filipino bilang pangunahing wika sa pagtuturo sa mga paaralan. Anila, mali na gawing isang asignatura lang ang pambansang wika at Ingles ang gawing batayang wika sa asignaturang matematika at agham. Namamarginalize lalo yung wikang Filipino kasi hindi ito ginagamit ng siyensya at saka ng matematika, ng engineering. So para nagkakaroon lalo, nare-reinforce yung pagtingin na
kapag gumagamit ka ng wikang Filipino, mahina ka, no? Hindi ka pinagmumula ng kaalaman. Ayon kay Dr. Melania Lagahit Flores, may mga aklat na rin sa agham na ginagamitan ng wikang Filipino kaya hindi magiging problema kung ito ang gagamiting lengguwahe sa halip na Ingles. Tinayo ng language policy ng UP, yung policy sa wika ng UP. Itinayo yung sentro ng wikang Filipino at sa loob ng ilang dekada nagpuproduce ito, naglilika ito ng mga libro mula sa science, sa biology, sa botany, lahat, no, na nakasulat sa Filipino. Sang-ayon naman dito ang ilang mga estudyante. Okay naman pong gamitin ang Filipino na wika dahil ito naman po talaga ang pambansang wika ng Pilipinas. At sa pagtuturo din po ng aming mga teacher po ng wikang Filipino, hindi naman po nawawala ang aming wika sa aming komunidad. Importante naman po yung mag-alam ng wikang Pilipino kasi yun ang pambansang wika natin. Ayon sa grupo, nais nilang maituro ang wikang Filipino sa lahat ng antas upang mapalakas ang ating pambansang wika. Sa ngayon ay may nakahain ng panukala sa Kongreso na naglalayong gawing Ingles ang medium of instruction sa mga paaralan. Rajel Adora, UNTV News Rescue, Philippines. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Police Chief Inspector Jovi Espinido bilang bagong hepe sa Iloilo City Philippine National Police o PNP. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa Iloilo City ang sunod na assignment ni Police Chief Inspector Jovi Espinido. Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa paggunita ng Pambansang Araw ng Mga Bayani. Ito ay ayon na rin anya sa hiling ng police official na nais umanong linisin ang lalawigan, lalo na't kasama si Mayor Jed Patrick Mabilog sa narcoles ni Pangulong Duterte. Ngayon gusto mo sa Iloilo kasi si Mabilog has been identified as a protector. Mayor, mabuhi ka siya? Gusto ko nang tanungin kasi ako naman ang pagbibintangan. Ngunit nang tanungin kung siya ang nag-request ng assignment, ito ang kanyang tugon. Huwag na lang ng ganun. Hindi na lang still ganun pa. Importante kung i-assign ako kung saan, God's will yan. Kasi sabi ni Presidente, sir, kayo na nag-request. Sa inyo, ano sa palagay ninyo? Basta Panginoon, kung saan ako ilagay, doon ako. Magpunta na lang tayo, huwag nang i-issue natin yung kung sino nag-request. Importante, para sa bayan, para sa lahat, God's will yan. Si Espinido ang Chief of Police sa Albuera, Leyte noong mapatay si Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng kanyang selda. At kamakailan, napaslang ng kanyang mga tauhan ang grupo ni Osami City Mayor Reynaldo Paruhinog sa isinagawang raid sa bahay nito. If you do the country a favor, I will support you. And we all, Tendal will all go to jail. Do not worry. Just follow the rules of engagement, the requirements of the performance of duty which you have learned in your PNP for almost 4 years. Umaasa naman si Espinido na makikipagtulungan sa kanila si Mayor Mabilog upang maresolba ng maayos ang suliranin sa droga sa kanyang lungsod. Kung sa palagay niya dapat mag-surrender, so delete, di ba? Pabayaan natin siya. Pag kung hindi din, wala na yung tayong magawa. Ang sa atin naman lang na kung ano ang problema ng Iloilo na sa bayan niya. Samantala, ginawaran naman ni Pangulong Duterte ng Order of Lapu-Lapu Award, Magalong Medal si Police Chief Inspector Espinido dahil sa malaking kontribusyon nito sa anti-drug war ng Duterte administration. Kinilala ng Pangulo ang pagsisikap ni Espinido kontra illegal na droga na dapat anyang tularan sa iba't ibang panig ng bansa. Yeah, he is a dedicated man. He knows his law. So he should replicate his exploits in other parts of the country. He wants to be assigned in Iloilo, I will assign him there. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Taguig City. Malugod na tinanggap ni Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang pagkakatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Chief Inspector Jovi Espinido sa kanilang lalawigan. Umaasa niya siya na matutulungan sila nito na lubos sa masugpo ang problema sa illegal drugs. Sinabi pa ng alkalde na tiyak
na may matutunan sila sa mga naging karanasan nito sa pakikipaglaban sa droga at sa pagtukoy sa mga personalidad na nasa likod nito. Bukas din aniya, lagi ang kanyang pag-iisip sa mga idea kung paano pa iigtingin ang kanilang kampanya sa suliraning ito. Hinihiling ng Department of Justice sa Korte Suprema na ilipat sa Quezon City ang paglilitis sa mga kaso laban sa magkapatid na Nova Princess at Reynaldo Paruhinog Jr. August 3 nang kinasuhan ng magkapatid ng possession of dangerous drugs, illegal possession of firearms, illegal possession of explosives sa Osamis City Regional Trial Court. Sa sulat ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, nakiusap ito na ilipat ang paglilitis dahil nag-aalangan ang mga huwes doon na hawakan ang kaso at sa pangamba ng mga prosecutor na manganib ang kanilang buhay. Hindi aniya maitatanggi na may impluwensya pa rin ang mga Paruhinog sa kanilang mga taga-suporta doon bukod pa sa malaking gasto sa pagdadala sa magkapatid na Paruhinog na kasalukuyang nakakulong sa Camp Crame. Nanawagan ng isang grupo ng mga kabataan kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na mag-inhibit ito sa kaso ng pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos. Muli namang tiniyak ng kalihim na hindi siya makikialam sa kaso ng binatilyo. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sinampahan na ng reklamo sa DOJ nitong Biyernes ang mga pulis Caloocan na dawit sa pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos. Kasong murder at torture ang kinakaharap ng mga ito dahil sa sadyang manong pagpatay sa binatilyo. Panawagan ngayon ng isang grupo ng mga kabataan, huwag nang makialam sa kaso si Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil sa pahayag nito na pinapalaki lang ang isyu. Isa rin na nakikita namin yung mga damaging niya na pahayag, yung mga statements niya that really clouds the judgment of the people handling the case as well. Dahil pinapakita po niya na may pagkiling talaga yung DOJ laban dito kay Kian. Ngunit ayon sa kalihim, ignorante sa proseso ng DOJ ang mga nagsasabing dapat siyang mag-inhibit sa kaso. Giit niya, hindi talaga dadaan sa kanya ang kaso bago ito isampa sa korte o ma-dismiss dahil mga piskal lamang ang hahawak dito. Muli ring tiniyak ng kalihim na hindi siya makikialam at patas ang pagtrato niya sa kaso ni Kian. Kinokondena rin niya ang pagpatay sa binatilyo at nakikiramay ang DOJ sa pamilya nito. Katunayan anya, inaalok niya na sumailalim sa Witness Protection Program ang pamilya nito at ang mga testigo sa kaso. Tuloy din anya ang hiwalay na investigasyon ng NBI kahit pa tumanggi ang pamilya na ipa-autopsy sa NBI ang mga labi ng biktima. Samantala, nakipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga magulang ni Kian 2 araw matapos mailibing ang kanilang anak. Ipinaliwanag ng Pangulo na kaya hindi siya nagpunta sa burol ng binatilyo ay dahil ongoing pa ang investigasyon ng NBI sa kaso. Naniniwala rin anya siya na may pagkakamaling nagawa ang mga sangkot na pulis. Kabilang naman sa pulong na tumagal ng 2 oras ang seguridad ng pamilya de los Santos. Humingi rin ang mag-asawa ng tulong sa pamahalaan tulad ng tirahan at puhunan sa negosyo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Isang grupo ang inilunsad ng iba't ibang grupo para tutulan at bantayan ng mga umano'y paglabag sa karapatang pantao na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ito ang balita ni Grace Cassin. Sariwa pa sa alaala ni Marian ang anyay malagim na sinapit ng kanyang tatay at kapatid. Nasawi sila sa isinagawang anti-illegal drugs operation ng PNP dahil sila umano ay nanlaban sa mga pulis. Habang nakabulagta sa bahay namin ang aking ama, kinuha ang aking kapatid, inilagay sa motor. Nang hinanap ko sa presinto, hindi ko siya natagpuan. Nakita ko po siya kasama sa korinarya ng aking ama. Isa lamang si Marian sa umano'y libo-libong kaso ng mga pagpatay sa ilalim ng kampanya ng Duterte administration kontra iligal na droga. Ito ang ginawang basihan ng iba't ibang organisasyon at personalidad sa paglulunsad ng isang grupong tinawag nilang Movement Against Tyranny. Dito nagsama-sama ang mga grupo mula sa akademya, human rights lawyers and advocates, religious and people's organization, media at mga dati at kasalukuyang kongresista. Layunin ng grupo na umano'y pigilan ang paglabag sa karapatang pantaong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, pakikialam sa trabaho ng Kongreso, Office of the Ombudsman, Commission on Human Rights, media at oposisyon.
titindi pa ang pagdanak ng dugo kung hindi tayo magkakaisa at kikilos. Kaya naman po, layunin po ng ating kilusan na basagin ang kultura ng impunity at kawalan ng pananagutan ng mga lumalabag sa ating karapatan. Sa darating na September 21 sa ika-45 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa ilalim ng rehimeng Marcos, magsasagawa ng pagkilos ang grupo sa Luneta. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naghahanap na ngayon ng ibang paraan ng Supreme Court upang mapigilan ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Samantala, inaaral na rin ng Commission on Human Rights kung dapat na ba silang mabigyan ng kapangyarihang magsampa ng kaso laban sa mga human rights violator. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pinag-aaralan na ng isang komite na binuo ng Korte Suprema kung sapat ang remedyong maibibigay ng Korte upang mapangalagaan ang karapatan ng mamamayan. Sa kanyang pagharap sa media noong nakarang Huwebes sa Cebu City, sinabi ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na isa ito sa kanyang tanong dahil sa mga nangyayaring patayan kaugnay ng war on drugs ng pamahalaan. Sa ngayon, mayroong writ of amparo na layong magbigay proteksyon laban sa banta sa buhay o seguridad at writ of habeas data na proteksyon laban sa pagmamanman ng mga otoridad. When force is used and it results, for example, in death, what legal questions come in that are brought before the courts so that the courts can step in? So far, we have not had many actions brought before us. Pero ayon sa punong maestrado, limitado ang kapangyarihan ng korte dahil maaari lamang silang kumilos kapag may naisampa ng kaso. Sa ngayon, 2 kaso pa lang ang naidudulog sa Korte Suprema kaugnay ng sinasabing extrajudicial killings. Isa na rito ang kaso ng survivor na si Efren Murillo. Perhaps the question is, can the courts do more? Because of the specific sequence in which actions can be taken, we find ourselves stymied in the fact that we cannot do investigations. We do not file cases. Ang CHR naman, pinag-aaralan na rin kung dapat na ba silang mabigyan ng kapangyarihang magsampa ng kaso sa korte. Sa kasalukuyan, rekomendasyon lamang ang maaari nilang gawin laban sa mga pulis at sundalo na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. We are actually studying pa if there is a need for prosecutorial powers to be granted to us in our new charter. Ikinatutuwa rin ng komisyon ang pahayag ng Pangulo na dapat panagutin ang mga pulis sa pagkamatay ni Kian Lloyd de los Santos. We just hope that this is just a start of many. Meaning to say, ito na po ang ating pamamaraan para ma-ensure na ang mga pangyayari na ang paghinanaing ng mga biktima ay mabigyan na ng tugon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Target ng Korte Suprema na malagyan ng electronic court o e-court system ang halos 300 mga korte sa 10 rehiyon sa bansa bago matapos ang taong kasalukuyan. Ayon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, isa sa lalagyan nito ang Cebu City. Sa ilalim ng e-court system, automated na magiging pagdinig sa mga korte at agad maibibigay sa mga partido sa kaso ang kautusan o resolusyon ng huwes matapos ang pagdinig. Bahagi ito ng ipinatutupad na reforma sa hudikatura ng bansa na sinubukan muna sa Quezon City noong 2013. Out of the 274 e-courts, 159 are already conducting automated hearings, wherein courts issue their orders within minutes after the hearing, cutting trial by at least a month for each order, as the orders need no longer be mailed via snail mail. Susunod sa Ito ang Balita. Compressed Workweek Bill tinututulan ng Employers Confederation of the Philippines at grupong kilos na manggagawa. Konstruksyon ng Phase 1 ng Mega Manila Subway Project na mag-uugnay sa Taguig at Quezon City sisimula na sa susunod na taon ayon sa Department of Transportation.
Tinututulan ng grupo ng mga militante maging ng isang grupo ng mga employer ang Compressed Work Week Bill na pumasa na sa ikatlong pagbasa sa House of Representatives. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagpiket ang grupo ng kilos na manggagawa sa Welcome Rotunda bilang pagtutol sa Compressed Work Week Bill. Hiling ng grupo na mahigpit na ipatupad ang 8 hours workday at hindi ang mas mahaba pang oras gaya ng isinasaad sa panukalang batas. Lalo lamang nagpapahirap at trabahong kalabaw, hindi makakatulong. Maging si DOLE Undersecretary Joel Maglungsod ay tutol sa panukalang batas dahil makakaapektuhan niya sa mga manggagawa ang mas mahabang oras ng trabaho. Yung 4 na oras, ano na yan sobra na yan sa sinasabi nating kapasidad doon sa kalusugan ng ating mga manggagawa. Ayon naman sa author ng bill na si Baguio Representative Mark Go, kapag naisa batas ang Compressed Work Week Bill ay magkakaroon pa ng ekstrang araw ang mga manggagawa para sa kanilang pamilya o sa iba pa nilang lakad. Magiging optional lamang anya ito sa mga pribadong kumpanya at hindi aplikable sa mga ahensya ng pamahalaan. Nakikita rin ng mambabatas na makatutulong ito para ibsan ang traffic sa Metro Manila. Yung ibang mga empleyado galing sa Caloocan, sa Nabotas, pero ang kanilang trabaho sa Cavite. So ilang oras yan, travel time lang, 2 oras. Kalusugan at ang produktibo din ng mga manggagawa ang pangunahing inaalala ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Di rin nila magkakaroon ng quality time ang mga ito sa pamilya dahil malaking oras sa isang araw ay nagugugol sa trabaho. When they come home, wala yung mga bata tulog na. When they leave their home, tulog pa rin yung mga bata. So ano magiging upside nito? Subalit ang Associated Labor Unions, TUCP, ay pabor sa panukala basta't hindi babawasan ang kanilang mga sweldo at benepisyo. Ibigyan sila ng tamang panahon at dagdagan yung kanilang break na tinatawag natin para makapagpahinga yung kanilang katawan. Pabor din sa panukala ang ilan sa mga manggagawa. Mas okay nga yun kasi mas nabibigyan mo yung time para sa pamilya mo. Minsan, di ba, pag di mo natapos ng 8 oras, sasabihan ka ng boss na OT ka. So, ganun din naman Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dismayado naman ang ilang mga kongresista sa naging pahayag ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgra sa programang Get It Straight with Daniel Razon noong Biyernes na tila ipinagtatanggol nito sa mga abusadong o pagnagtatanggol niya sa mga abusadong taxi driver. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi nagustuhan ng ilang mga kongresista nang sabihin ni LTFRB Chairman Martin Delgra sa programang Get It Straight with Daniel Razon noong Biyernes na dapat ay pasahero mismo ang gumawa ng hakbang na i-assert o ipilit na mga ito ang kanilang karapatan sa tuwing sasakay ng taxi. Huwag niyo na tanungin kung saan kayo pupunta. Pag sasakay kayo ng sakay ka na lang. Pababain ka, Chairman Hindi, ganito yan. I have to make a shout out here. Ang nangyayari kasi, there has been a change of social behavior ng mga tao. Okay. Na para bang kung hanap ka ng taxi, ang ina-anticipate mo na tatanggihan ka. Meaning, as what the President have been saying, pag meron mga ganong klaseng situation, assert your right. Pero Chairman, bago kayo magreklamo sa LTFRB, assert your right as passengers. You need to assert your right to change that social behavior of taxi drivers. Ayon kay Tayo Party List Representative Neil Abayon, hindi tamang ipasa sa mga commuter ang responsibilidad sa pagdidisiplina ng mga taxi driver. Dagdag pa nito, hindi naman lahat ng mga sumasakay ng taxi ay alam at may lakas na loob na ipilit ang kanilang mga karapatan. I still receive complaints na ganun nga, pagsakay, nag-assert sila na isakay sila. Pero yung nangyari nakakapag nag-aaway sila ng taxi tapos pinapababa naman talaga sila sa comments ni Chairman Delgra alone, makikita natin na parang i-defend pa niya yung dating Maging si bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera dismayado sa naging paliwanag ng LTFRB. Pinagbibitiw naman sa pwesto ni OFW Party List Representative John Bertis si Delgra dahil hindi anya malinaw ang pag-aksyon nito sa ipinakitang social experiment ng team ng Get It Straight with Daniel Razon kung saan ipinakita ang araw-araw na problemang nararanasan ng mga commuter sa mga isnaberong taxi driver. Sa 10 driver na pinara ni Monica Veralio,
Lahat ito tumanggi na isakay siya. Samantala, ayon naman kay LTFRB Board Member Attorney Aileen Lizada, nakatakdang maglabas ng sagot ng pamunuan ng LTFRB hinggil sa issue. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimulan na ng Department of Transportation sa susunod na taon ng konstruksyon sa mega subway project na mag-uugnay sa Quezon City at Taguig. Ito ang balita ni Joan Nano. Mahigit isang taon na sa bansa si Brazilian Ambassador Rodrigo Amaral. Araw-araw kakambal na ng kanyang trabaho ang salungahin ang mabigat na trapiko sa EDSA at iba pang lugar sa Metro Manila. Aminado siyang sanay na siya sa traffic jam dahil lumaki siya sa Sao Paulo na pinakamalaking syudad sa Amerika Latina na nakararanas din ng problema sa trapiko. Kaya't ikinatuwa niya ang balitang sisimula na ang subway system sa Metro Manila. Matagal at magastos aniya ang paggawa nito kaya't napapanahon ang proyektong ito ng pamahalaan. But it is indispensable, I think, for any large city. If you take the example of the largest cities in the world, I think that most of them, the great majority, have subway systems. And it makes your life more predictable. Yeah. Here, you never know when you're going to get to your destination. Ngayong taon, lalagdaan na ng Department of Transportation at Japanese government ang kasunduan sa pagpapatayo ng Mega Manila Subway Project na mag-uugnay sa Quezon City, Pasig, Taguig at Pasay na target masimulan sa taong 2018. Tiniyak naman ng DOTR na magiging state-of-the-art ang itatayong Mega Manila Subway System. So may expect natin ang subway magkaroon ng Pilipinas, kailan ho? Hindi ko ganun kadali, but it will start during the administration of President Duterte. It will take 8 years at least. Ang Mega Manila Subway Project ay isang 25-kilometer underground railway system na binubuo ng 13 istasyon. Naman kaya ho lumubog lang sa bahay yun? Parang, oy, wala na kami na din. Baka, kasi parang mga drainage natin dito, hindi pa maayos eh. Yung mga hapon po na counterparts namin, kasi bibigyan tayo ng boring machine, kasama yun. Correct. Yun ang pambutas, yung panggawa mismo nung ano. Kanila po yun eh. Okay. Dadali nila dito, sabi namin, iwan nyo na dyan, kaysa ibiyahin nyo, mas mahal pa. Iwan nyo na sa amin, donate nyo na lang. Gamitin natin sa flood control. Sa oras na matapos, inaasahang mahigit sa 300,000 mga commuter kada araw ang makikinabang sa proyekto. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Unti-unti nang umuusad sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint na inihain laban kay Commission on Elections o COMELEC Chairman Andres Bautista. Ito ang balita ni Rajel Adora. Ipinasa na ng Office of the House Secretary General sa opisina ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Nakasaad sa memorandum na ito ay itinuturing na verified complaint matapos i-endorso ng 3 kongresista. Ayon kay House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, may 10 session days ang Office of the Speaker para i-refer ang complaint sa Justice Committee. We make a determination whether the petition or the impeachment complaint is sufficient in form, substance, and then we will make a determination of probable cause. Samantala, posible namang umanong magkaroon ng problema kung gagawing testigo ng mga complainant si Mrs. Trish Bautista laban sa asawang si Chair Bautista. Dahil base sa rules, ang complainant mismo ang dapat na may personal knowledge sa reklamo. Oras na pumasa sa komite ang impeachment complaint, dadalhin na ito sa plenaryo at kailangang makakuha ito ng 99 na boto o 1/3 vote ng lahat ng miyembro ng Kamara para maiakyat sa Senado na tatayong impeachment court. Samantala, nilinaw naman ni Umali na kung magbibitiw umano sa pwesto ang poll chief, hindi na didinggin ng Kamara ang reklamo. The only purpose of the impeachment is to remove him. So if he resigns, then mooted yung impeachment complaint. Pag nag-leave siya, then we can still continue. Muli namang nanawagan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kay Bautista na magbitiw na sa pwesto o mag-leave of absence dahil nakabinbin ang mga trabaho ng COMELEC dahil sa hindi pag-aksyon ng poll chief sa ilang mga dokumento. Kahit
kahit na ba, mag-araw-araw kami dyan, pasa kami ng mga kaso, kung napenga sa kanya, hindi siya pipirma ng certification, walang writ of execution, ano mangyayari sa mga kaso nyo? Tapos kahit ano gawin namin, magpasa na ng kontrata para sa National Printing Office, para sa supplies, bidding nyo na, lahat. Kung hindi siya pumirma ng Notice of Award, ginawa niya ng 2016, hindi siya pwede ba ng notice to proceed at hindi makadeliver supplies. Sino sisisihin? Kami lahat. Rajel Adora, UNTV News Rescue, Philippines. Inilibing na ang labi ng ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute matapos masawi kahapon dahil sa karamdaman. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Idiniklarang dead on arrival kahapon ng mga doktor sa Taguig Pateros Hospital si Kayamora Maute, ang ama ng magkapatid na Omar Kayam at Abdullah Maute na itinuturong mga lider ng teroristang grupong umatake sa Marawi City. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, dinala si Kayamora sa ospital linggo ng hapon matapos mahirapan sa paghinga at tumaas din umano ang blood pressure nito. Ayon pa sa BJMP, nang dalhin si Kayamora sa Camp Bagong Diwa noong June 8, lumabas sa kanyang medical examination na mayroon siyang hypertension, diabetes, pneumonia at viral hepatitis. Ayon sa mga kamag-anak ni Kayamora, ilang araw na umanong iniinda nito ang panghihina ng katawan at hirap sa paghinga. Nung nakita ko na habang naglalakad, sabi ko ito si Engineer Kayamora, he will not last long. Mahina ho ang loob niya. Nakadagdag ang pag-arestado sa kanya. Mula sa ospital ay dinala ang bangkay ni Kayamora Maute sa BJMP Jail Complex para masilip ng mga kamag-anak nito. Matapos nito ay dinala ang labi ni Kayamora sa isang mosque sa Quiapo, Maynila para sa burial rites nito. Agad itong inilipat sa North Zagaray, Bulacan upang ilibing sa himlayang liwanag ng kapayapaan ayon sa tradisyon ng Islam. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Positibo ang Armed Forces of the Philippines o AFP na malapit na matapos ang bakbakan sa Marawi City. Ito ay dahil sa kakaunti na ang puwersa ng mga terorista at tiyakan nila na makaaapekto sa moral ni Omar at Abdullah Maute ang pagkamatay ng kanilang amang si Kayamora. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na apektado ang lider ng teroristang grupo na Maute Brothers sa pagkamatay ng kanilang ama na si Kayamora Maute. Malaking epekto to kasi siyempre yung mga anak niya na nandun pa sa Marawi, maapektuhan yan. Ito kasi ang ibig sabihin naman ito, lahat ng mga tao pwede mamatay. Pero dapat nasa magandang side tayo dapat yung kabutihan lang talaga ang ginagawa natin para sa mga tao, sa mga sambayanan. Ikinalulungkot din ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año ang sinapit ni Kayamora Maute. Marami pa sana siyang sasagutin sa justice dahil maraming biktima ng karahasan na dulot ng terorismo sa Marawi. Gayunpaman, pinaghahandaan na ng pwersa ng pamahalaan ang isang malaking digmaan sakaling maghiganti ang Maute sa pagkamatay ng kanilang ama. Nakita naman natin yung progreso at pag-abanse ng ating mga sundalo. Yung Grand Mosque, nakuha na natin. Maliit na lang yung lugar na naiwan para sa kanila. So probably we're preparing for one big battle. Positibo naman si General Año na matatapos na ang laban lalo't nasa 40 na lamang ang natitirang terorista sa lungsod. Sa ngayon, umakyat na sa mahigit 600 ang napapatay na terorista sa 77 araw na bakbakan sa Marawi City. Nasa 300 gusali na lamang ang kailangang i-clear ng mga sundalo sa Marawi. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Aguinaldo. Pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pampanga ang pamamahagi ng kompensasyon sa mga farmers na apektado ng bird flu outbreak sa bayan ng San Luis. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nasa 29 na milyong piso ang pinamahagi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga poultry raiser mula sa bayan ng San Luis, Pampanga.
Kasama na rin sa mga nabigyan ay ang poultry raisers sa bayan ng Jaén at San Isidro sa Nueva Ecija bilang bayad sa mga pinatay na manok, bibe at pugo. Ang naturang halaga ay inisyal na bayad lamang sa mga may-ari na nagkasakit ng mga manok at domesticated birds. Ayon kay Pangulong Duterte, dapat paigtingin ang pagsusuri sa mga poultry at poultry products na pumapasok sa bansa upang hindi na maulit ang perwisyong dulot ng avian flu virus. Maybe not really long imprisonments, but a bigger monetary punishment. Fine, pero huwag naman yung as long as there is really no malice in it. Hindi naman, if they are not aware that existing yung avian flu sa dinadala nila papasok, that would be too much. Highlight din sa naturang programa ang Boodle Fight kung saan ay pinagsaluan ng mga putahing manok tulad ng barbecue at fried duck. So I came here just to eat the chicken and the eggs to assure the public na hindi ho delikado, tapos na. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Pampanga sa lahat ng tumulong sa kanila upang mapabilis ang kanilang pagbangon mula sa krisis. Una sa lahat, ibinabalita ko po sa inyo na sa pangunguna ni Secretary Piñol ay na-contain na po ang bird flu outbreak na diniklara sa 2 barangay ng bayan ng San Luis noong August 11 at kasalukuyan pong nagdidisinfect na ngayon ng mga poultry farm at kabahayan. Umaasa rin ng mga poultry raiser na makapagsimula na uli sila ng paghahanap buhay. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Isinusulong ng Philippine Society of Oncologists na mabigyan ng tulong ng pamahalaan ang mga cancer patients sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nais ng Philippine Society of Oncologists na mabigyan ng mas maayos na assistance ang mga cancer patients sa bansa. Bunsod nito, nagsumiti sila noong Hunyo ng isang panukala sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan nakapaloob ang mga kinakailangan upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong may ganitong sakit. Kabilang sa mga problemang kinakaharap ng cancer patients sa bansa ay ang kakulangan ng murang gamot, pasilidad at espesyalista. That's really a big problem that is going to come in the future. In maybe 2030, as I mentioned, number 1 na ang cancer ngayon. If we don't work now and improve in terms of the government side and also the private sector, we cannot achieve better outcome in terms of prognosis of these patients suffering from cancer. Ayon sa PSO, nangangailangan ng 1.3 million pesos kada isang cancer patient para sa kanyang tuluyang pagpapagamot. Kaisa rin sa layuning ito ang grupong Brave Kids na binubuo ng mga batang may cancer. Ang presidente nitong si Paul Perez ay may anak na cancer survivor at batid nito ang hirap na pinagdadaanan ng isang pamilyang may cancer patient. 2.5 to 3 years kami lumaban and dun sa mga panahon na yon nakita namin yung hirap ng bawat pamilya na merong anak na may cancer. Samantala, may mga DOH Cancer Center Hospitals na nagbibigay ng libreng gamot para sa cancer patients sa bansa. Nagpahayag na rin ang DOH ng suporta sa isinusulong na Integrated National Cancer Act. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Dalawang 2,835 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Hurricane Harvey nanalasa sa Texas, USA. Ilang mga Pilipino sa lugar nakaranas na maubusan ng mga grocery supply at shortage sa gasolina. Novo Ecijano Products tampok sa isang trade fair sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija.
paggamit sang siyensya para sa ikaayo kag ikaumwat sang pangabuhi ginasulong sa Science and Technology Week sa Iloilo City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nabugbog sa Bacolod City. Samantala, nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team ang babaeng sinaktan ng kanyang boyfriend sa Cagayan de Oro City. Ito ang balita ni Maki Libradilla. May sugat sa ulo at gasgas sa kaliwang tuhod si Peter Clanaria, 23 anyos, nang madatna ng UNTV News and Rescue Team sa Bacolod City Police Station 6 alas 3 noong Sabado ng madaling araw. Ayon sa mga pulis, nag-iinuman ang biktima at mga barkada nito sa isang tindahan nang bigla silang lapitan ng mga di pa nakikilalang kalalakihan at binugbog. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong sugat ng biktima at inihatid sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Hindi naman nasugatan ang kasamahan ng biktima dahil agad nakatakbo ang mga ito. Pinaghahanap naman ng mga pulis kung sino ang mga may kagagawan sa pambubugbog. Samantala, nadat na naman ang UNTV News and Rescue Team ang 36 anyos na si Iris Borja na iniinda ang pamamaga ng muka at posibleng deformity sa ilong sa Bonbon, Cagayan de Oro City pasado alas 11 noong Biyernes ng gabi. Ayon sa biktima, sinuntok siya ng kanyang kasintahan matapos na may mabasa sa kanyang cellphone. Hindi naman sinabi ng biktima kung ano ang nabasa ng kanyang kasintahan na dahilan ng pananakit nito. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima at pagkatapos ay dinala sa Junior Borja City Hospital. Dinampot naman ng mga pulis ang sospek na kinilalang si Ernie Mawang. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawa na ang naitalang patay dahil sa pananalasa ng Hurricane Harvey sa Texas sa Amerika. Samantala, ilan sa mga Pilipino naman sa Texas ang nakaranas ng shortage sa grocery supply at gasolina. Ito ang balita ni Mary Ann Tabamo. Malaking pinsala ang idinulot ng Hurricane Harvey sa Texas sa Amerika. Sa Houston, nasa 2,000 tao na ang inilikas dahil sa mga pagbaha sa maraming lugar. Nasa 200,000 residente naman ang walang supply ng kuryente. It's been a real tragic. A lot of people I've seen in the water and it was having a rough time. I'm just grateful of the HPD officer that came to our rescue because the wind was blowing us away. It was like balloons flying in the air. Dalawa na ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Hurricane Harvey. Ang naturang bagyo ang pinakamalakas na tumama sa Texas sa nakalipas na 50 taon. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan naman ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino community sa Texas upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Tapos kanina pong umaga, nakapamilya rin po kami kasi po naubusan na po kami agad din kasi nung andun po kami sa store, halos na mga puno po ang daming tao, tapos yung reaction nila parang yung parang kinakaba na parang nataranta po sila. Trinay po namin ma-full tank lahat ng kotse, kaso yung iba pong nadaanan namin talagang out of gas na po halos ng gasoline station. Bago po ito nangyari, nag-ipon na po kami ng maraming tubig, maraming pagkain, mga pagkain na pang 1 linggo. Sa ngayon, ay ibinaba na sa kategoryang tropical storm si Hurricane Harvey, subalit patuloy pa rin itong maghahatid ng mga pag-ulan at pagbaha sa malaking parte ng Houston at Southern Texas. Mary Ann Tabamo, UNTV News and Rescue, Houston, Texas. Magandang gabi, una sa ating mga balitang Promdi. 25 mga micro, small and medium enterprise exhibitors ang nagpakita ng kanilang mga dekalidad na mga produkto sa isang trade fair sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ito ang balita ni Danny Munar.
Tinangkilik ng mga consumers ang iba't ibang produkto ng mga maliliit na negosyante sa pagbubukas ng kauna-unahang Novo Ecijano Trade Fair sa Cabanatuan City noong Biyernes. Nasa 100 food and dairy products, wood crafts, footwears, beauty products at mga herbal drinks ang tampok dito. Meron ding libreng patikim at libreng take-out sa mga masiswerteng customers. Nagkaroon pa ng skills demonstration para sa paggawa ng hand sanitizers, hand-painted barong at handicrafts. Layo ng trade fair na maipakilala ang mga bagong produkto at matulungan ng mga micro, small and medium entrepreneurs ng lalawigan. So ito ngayon parang practice sa kanila para malaman natin pag nakabenta dito, say naka 500,000 tayo, meaning meron silang talagang bala na sumama na sa mga regional trade fair. Suportado naman ng pamahalaan ang pagpapaunlad at pagpapalago ng kanilang mga produkto sa pamamagitan ng pagpapautang ng puhunan. Dahil sa dekalidad na produkto at competitive price nito, meron na ring ilang Novo Ecijano products ang nilalakad ng DTI upang makilala sa ibang bansa. Meron tayo kasalukuyan na lumalakad for export yung Salon de Albulario. Salon de Albulario, nagpo-produce sila ng shampoo, ng mga ibang produkto na po pwede natin kunin sa ASEAN. Meron na sa Malaysia at saka sa Indonesia. Ang naturang trade fair ay magtatagal hanggang August 31, 2017. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Inilunsad ngayong araw ang Agro-Fair Market sa Kidapawan City kasabay ng selebrasyon ng Kalivungan Festival. Ito ang balita ni Raymond Octubre. Nagkalaing-laing agricultural o food display sa 18 ka mga lungsod sa North Cotabato labot ang Kidapawan City ang gipasigarbo sa giablihan nga market sa Capitolio Agro Fair. Apil kini sa mga main highlights sa selebrasyon sa Kalivugan Festival sa North Cotabato. Ang mga fair katulad nito ay malaki ang naitutulong sa ating mga farmers, fisher folks, agri-entrepreneurs at mga micro, small and medium enterprises. At syempre magandang pagkakataon para ma-promote ninyo ang mga produkto nyo, lalo na yung mga produktong galing sa agricultural crops and produce. Tumong sa maong agro-fair nga mapasigarbo ang mga native products gikan sa nagkadaiyang munisipalidad. Gawas niini, aduna pay lain nga mga events sama sa Fiesta Culinaria Competition, Musical Street Parade, Co-op Exhibit o Seminar on Food Safety. Kasi po, alam ko na ang North Cotabato po is one of the food baskets in Mindanao. At kayo po ay isang agricultural province. Kaya napaka-importante po ng agrikultura para sa ating mga kababayan dito sa North Cotabato. Mulungtad ang maong trade fair hangtod Biyernes, September 1. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Kidapawan City. Tututukan na rin ng Department of Science and Technology ang pagpapaunlad ng Micro, Small at Medium Enterprises o MSME sa Iloilo City. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Sa pagsaulog sang Regional Science and Technology Week subong sang DOST Region 6, luyag sang ahensya nga maipahabalo sa mga tawo ang importansya sang siyensya kag sa aton nga pangabuhi. Science for the people ang tema nga ginasaulog nga nagatuyo magamit ang siyensya para sa ikaayo kag ikaumwad sang pangabuhi sang tawo. That is also one way of telling the people access to technology is really a crucial factor in socio-economic development. And ang purpose ng atong tanan ng activities is really to support the development of our communities. Puwera sa masaming nga ginapakita sa mga imbensyon, halin sa nagkalain-lain nga parte sang rehiyon, paghahatagan man sang pagtamod sang DOST ang food safety kag ang micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa tikyenda makitaan ng mga produkto nga gingamitan sang DOST sang mga makabag-o nga teknolohiya agud mas labi nga mapanami kag mapadasig ang produksyon sini. Ang food safety is very critical for us because of our desire to ensure the safety of our consumers. Ang food safety is also critical for our companies in order for them to tap not only into the local market but more so in the global market.
Sa masunod nga pagtilipon, igapakita man sa ahensya ang mga teknolohiya na gingamit sa pag-ubra sa mga produkto. Magahiwat man sang forum ang DOST para sa Disaster Risk Reduction and Management agud madugangan ng kinaalam sang publiko sa mga programa sang gobyerno para mahalungan ng mga tao sa tiempo sang kalamidad. Vincent Arboleda, UNTV Balita kag Pagtabang, Iloilo. At yan ang mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ako si Victor Posare. Magandang gabi. Nag-ambag ngayong araw ng isang gintong medalya sa Pilipinas ang pambato ng bansa sa equestrian na si Colleen Siquia. Tinalo ni Siquia ang dalawang Malaysian players na nakaharap nito sa finals ng individual jumping event ngayong araw. Huling nakamit ng bansa ang ginto sa laro noong taong 2011. Samantala, nakapag-ambag rin kahapon sa ginto ng bansa sina Carlo Biado at Cheska Centeno na kapwa pambato sa men's at women's 9-ball pool singles. Nagwagi sina Maria Takayashi para sa judo women's under 70 kilograms at Morrison Samuel Thomas Harper ng taekwondo men's kyorugi under 74 kilograms. Nangunguna pa rin sa mga oras na ito ang Malaysia sa medal tally na may 102 golds. Umangat naman sa ikalawang pwesto ang Thailand na may 58 golds, Vietnam third 54 gold medals, Singapore 31 at Indonesia 23 golds. Sa ngayon may kabuuang 23 golds na ang nasusungkit ng Pilipinas. Natupad ang munting pangarap ng isang ilaw ng tahanan mula sa Pampanga sa tulong ng UNTV katuwang ang Members Church of God International. Hindi rin inaasahan ng ating recipient na higit pa sa kanyang hinihiling ang ibibigay sa kanya ng programa. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Pinagkakasya ng pamilya ni Aling Venus Tanglao mula sa Mabalacat, Pampanga ang mahigit 400 pisong kita ng kanyang mister na pintor kada araw. Dati ay nakatutulong pa siya sa asawa sa pamamagitan ng paglalako ng kakanin. Nang matigil siya sa pagtitinda ng kakanin ay naglalabada na lamang si Aling Venus 2 beses sa isang linggo. Ngunit hindi pa rin ito nasasapatan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Pag lagi po nila sinasabi sa akin na gusto nila mag-aral, nasasaktan po ako kasi wala po akong pantustos sa kanila eh. Sa pag-asang matutulungan ang kanyang pamilya, lumiham si Aling Venus sa programang Munting Pangarap ni Kuya Daniel Razon. Ang aking pong munting pangarap ay magkaroon ng hanap buhay na pagtitinda ng mga kakanin. Sakali man po na maging maayos ang aking hanap buhay, gusto ko pong makapag-aral ng maayos yung mga anak ko. Magandang araw po. Magandang araw din po. Hello. Meron din akong iaabot sa yung personal na tulong ng kapatid na Toriano, pandagdag sa inyong magiging puhunan sa hanap buhay na ito. Pakitanggap na po. Maraming salamat po. Una po sa Panginoon sa lahat ng biyaya pinagkaloob sa akin. Bukod sa puhunan upang makapagtinda, pinagkalooban din ng programa si Aling Venus ng isang tri-bike. Maraming salamat po. Bala ko po bumili ng ganyan pero pinag-iipunan ko. Yan po, pinakaililing ko talaga sa kanya. Maraming salamat po sa Panginoon. Binigyan niyo sa akin ang aking kahilingan. Ano po kayo? Makita niyo ito. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue, Philippines. Itinanghal na Song of the Month ngayong Agosto sa A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6 ang awiting likha ng isang nurse mula sa Pangasinan. Ito ang aking balita. With an average score of 95.33%,
Song title, You're All I Need. Composer Jason May Mirador. Pasok na sa Grand Finals ng A Song of Praise Music Festival ang awiting You're All I Need matapos tanghaling winner ng August Monthly Finals kahapon. Kaya naman naging emosyonal ang composer nito na si Jason May Mirador. Basta ang saya-saya ko lang po kasi dream come true po talaga. Yung mapasama pa lang yung kanta ko sa album, ang laking bagay na po. And yung makasama ka sa Grand Final, sobrang laking privilege na po yun. Pinagtulungan ni na Jason at ng kanyang interpreter na si Chris Angelica na mas mapaganda ang awit nang mapili ito sa producer's pick episode noong isang linggo. Sobrang ganda ng kanta niya and thank you kasi sobrang open niya sa akin kung anong gusto niyang ipagawa sa akin, sinasabi niya, and of course sinahayaan niya rin akong ilabas kung anong gusto kong i-apply dun sa kanta. Inamin naman ng mga hurado na naging mahirap sa kanila ang pagpili sa mananalo. Kasi sobrang gagaling eh. Ngayon, hindi mo na alam sino pa talaga ang pipiliin mo. Kasi kayong tatlo ang gagaling. But you know what? Even without the change, it is good. It is really, really good. Pero ito, ay nako. Kala nyo nahirapan ako? Hindi, mali kayo. Hirap na hirap. Dalawa na lamang ang hinihintay na awit para makumpleto ang finalists ng As of Year 6 na maglalaban-laban sa darating na Nobyembre. Leslie Longbowen, UNTV, News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela and Monica. Maraming salamat, Leslie. Bakit po kaya tinatanggi ng mga taxi? Hindi ko rin alam eh. Baka hindi ako masyadong assertive. Masyado daw malayo. Baka kulang daw sa, sabi ni Chairman Delgra, kulang daw sa assertiveness. Kailangan daw aggressive kapag pasok mo, doon ka lang. Baka masira yung lock. Baka subukan nyo rin minsan Hindi, ilang beses na rin ako na Or sumama siya sa'yo next time. Suggest natin yan. Baka may part 2 naman yung GIS. Kasi maraming nag-react doon sa naging sagot niya. So baka mabigyan siya ulit ng another chance, no? Yeah. To clear whatever the issue is. And let's see. Abangan natin. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.